So, good evening everyone. My name is Colonel D. Alapan and we are now in the chapter 11, the risks and patterns of crime. Risk factor of crime are condition or situation that increases the likelihood that a person might engage in criminal behavior. These factors can be personal, family, social, or environmental, and understanding them helps in preventing crime and creating safer communities. So, ang risk factor of crimes kay isa siya ka condition or situation na ang naay possibility ang isa ka tao na siya possibility nga maka-engage sa criminal behavior towards ani nga mga factors tong the personal, family, social, o ang environmental. So first, the personal factor kay example, isa siya ka drug addict. So isa ay kunwari isa siya ka drug addict. So if drug addict ka niya, mahutdan ka o kanang supply sa drug. So unsa may mong mabuhat, so o wala na kay kapalit. So tungod sa imong ka-addict, pwede ka makakommit og crime, mangawat baka or unsa may mong buhaton para unsa buhaton ni mga criminal behavior para makakommit ka og para makapalit lang kag sa imong balik lang kag atong butang para ma-satisfy mo imong kagalingan. So and next, the family factor. So example ni family factor kay if kanang bata nga nagpuyo sa ka panimalay nga sigig away ang iyang parents. So if mo na makita sa bata taga adlaw, then na siya possibility pod nga kuan siya kanang makommit sa crime tungod kay ma-involve siya sa criminal behavior kay wala siya nag-guide og tarong sa iyang parents, and so that na siya possibility nga makakommit og crime og dako kay wala man siya kabalo sa mga tama o buhaton or tama ba yung ginasulod nga landas kay wala siya nag-guide og tarong sa iyang ginikanan. And then the social factor. Ang social factor kay sample, apil kag gang, sulod kag gang din. Mostly mang ginabuhat sa gang kay riot, bandal sa mga public nga places, sa mga pader. So hindi na kay pwede ka na-engage juga sa criminal behavior kung apil kay na. And sa environmental kay example, daghan siya kanang pwede siya poverty or lack of resources siya. Example, nagpuyo ka sa isa ka lugar nga taas og crime rate. So naay possibility nga ma-involve ka sa mga criminal violence diha sa inyong lugar. So ang kaning risk factor of crime, mura ni siya og kanang warning sign gud nga kanang kani nga tao naa siya possibility nga makakommit og crime tungod ay naa siya ani nga mga tungod nga naa siya ani nga mga factor. Pero ang risk factor of crime dili ingon nga if ang tao kay na siya behavior nga kanang naka-experience sa mga inato sa kung mga gipangingnon sa mga factor, dili siya kanang murag ingon nga directly nga kanang automatic siya makommit og crime kay ang kaning risk factor nagakuan ra ni siya nga ang tao na ay possibility mo commit or ma-involve sa criminal behavior. And that's all. Thank you. Factors of crime na ay chance or possibility na makakommit og crime ang isa ka tao. Then kanina factor is makaris ang isa ka person og crime tungod sa lack of financial or opportunity or sige sila ka-expose sa violence, makakommit sila crime tungod sa ilang personality. Like for example, suyaon ka, backstabber ka. So para dili ka maka-feel og ing-ana, kailangan nimo mag-risk para dili sila maka-feel ana na situation. Then sa crime, para dili sila maka-feel og kapobrehon, need niya buhat og illegal things
para makakaon sila sa isa ka adlaw, ga-take sila ani na risk para sustentuhan ilang needs. So, social and environmental factors. So, ang crime daw mahitabo daw na kay dahil sa poverty, broken families, peer pressure, weak communities, and lack of education. So, kung ang isa ka tao daw is nagdako sa isa ka stressful o unstable community, tapos lack of opportunities, na chance na ang isa ka tao mo commit og crime para mo survive siya sa iyahang community. So, ang example ani is ang isa ka tao is ni join og gang para makakwarta siya, tapos napod siya protection. So, structural factors. So, ang mga large scale issues daw like inequality, discrimination, weak justice system o negative media influence is na one daw can make crimes happen often. So, kung ang isa ka society is unfair or ang institution kay wala na protektahan o nasuportahan ang mga tao, na ay chance nga mo commit ang mga tao o crime. So, example ani is isa ka corrupt nga community, ang mga pulis kay wala ginabuhat, so ma-feel nila nga mo commit na lang og crime kay feel nila ang system dili sila tabangan. So mao ni ang structural factors. So patterns of crimes. So ang mga crime patterns daw kay ma-explain dahil sa mga theories like structural functionalism, social strength theory, and conflict theory. Kani nga mga theory is makatabang para nganong ang mga crime daw is nagahitabo o unsaon pag-prevent. So ang example ani is ang isa ka tawo is dili siya ka-afford og education kay dili siya dato kanang nagpobre siya. So night chance nga magbaligya na lang siya og drugs para makakwarta siya, para maka-eskwela siya. So mao ni ang crime patterns. Labeling theory. Labeling theory explains that a person may start acting up like a criminal because society already labeled them as one. When someone is called bad, troublemaker, or offender, they might eventually believe it. Instead of helping them change, the label pushes them deeper into crime because they feel judged and rejected. For example, a teenager gets caught in stealing a small item from a store. Even after apologizing, people in this barangay started calling him magnanakaw. His classmates avoid him and teachers treat him like a problem student. Over time, he gets discouraged and thinks, kung masama naman ako sa mata nila, bakit hindi ko na lang ituloy? He ends up joining a group that commits bigger thefts, fulfilling the label society gave him. So for factors that contribute to crime, there are poverty. Poverty, people who lacks basic needs sometimes commit crimes just to survive. The next is unemployment. When someone cannot find a job, frustration and hopelessness can lead them to illegal activities just to earn. And the third one will be peer pressure. Friends strongly influence a person's choices, especially when they feel the need to fit in. And the fourth one will be religion. Religion can guide people to do good, but extreme or misunderstood beliefs can create conflict or harmful actions. And the fifth one will be social duty/responsibility. If a person has a weak sense of responsibility or respect for rules, they are more likely to break rules. And the sixth one will be drugs. Drugs uses affects judgment and behavior, often leading them to violence, theft, or other crimes fueled by addiction. And the seventh one will be family. Family problems, neglect, or abuse
can push someone toward criminal behavior because they lack guidance or emotional support. That is all. Tapos na po.